Francis, so ano pang mga sinabi ng bise sa kanyang pagharap dyan sa media? Corina, kanina ay nag-update si VP Sara sa kondisyon ng kanyang kontrobersyal na Chief of Staff na si Yusek Laika at sinagot din niya ang ilang sa mga kontrobersya at issue na hinaharap ng OBP. Kanina, Corina, unang lumabas sa ospital si Senador Bato de la Rosa bandang alas 11 kanina. Ayon sa kanya, nakakonfine din sa ospital si OBP Disbursing Officer Gina Acosta. Isinugod siya dito kagabi matapos tumaas ang presyon sa gitna ng pagdinig sa Kongreso. Dagdag ni Senator Bato, mas maayos naman ang kondisyon ngayon ni Nicole na hinika at nag-anxiety attack kahapon. Malaking tulong naman daw na dumating na ang nanay ni Attorney Lopez kahapon kaya mas okay na sa ngayon. Alam na din daw ni Attorney Laika na na-extend ang kanyang detention base sa Kamara. Pero wala na daw silang impormasyon kung hanggang kailan pwedeng manatili si Attorney Lopez dito sa ospital o kung ipapalipat na sa koreksyonal. Sinagot naman ni VP Sara ang komento ng ilang kongresista na nagsasabing nagkakasakit ang mga staff ng OBP para makaiwas sa hearing. Oo, kasi tineterrorize nila. Of course, magkakasakit talaga ang tao na hinaharas mo, tineterrorize mo. Ako lang naman ang hindi nagkakasakit dahil politiko ako. You can terrorize me and harass me all you want. It does not matter to me. Pero these are ordinary Office of the Vice President employees. They are not politicians. They are ordinary citizens. So, pag hinaras mo yan, terrorize mo yan, ganyan talaga mangyayari. Sinasabihan ko yung doktor kagabi, Doc, i-clear nyo yan na mag-attend ulit. Kung sa susunod, diretsong stroke na yan. Ngayon, swerte tayo, hindi na stroke, hindi na heart attack. But the family has a history of heart attack. Corina, dagdag pa ni VP Sara, hindi pa rin nakakakain ng maayos si Yusek Laika. Naghahanda na rin daw sila ng legal na hakbang kaya nakikipag-meeting na si Attorney Lopez sa kanyang mga abogado. Samantala, si Gina Acosta ay sumailalim na sa CT scan para matiyak kung na-stroke siya pero wala pa daw ang resulta nito. Pagod pa rin daw si Acosta at hindi pa makausap ng maayos dahil sa trauma. At maayos na rin naman ang lagay ng isa pang staff na si Nicole. Sinagot din na Corina ni VP Sara ang pahayag ng Presidential Communication Office sa utos ni Executive Secretary Lucas Bersamin na ang buhay umano ni Pangulong Marcos ay under active threat. I raise this caution as the President and his sycophants aggressively sell a narrative based entirely on my statement, which is taken out of its logical context. Bakit hindi nila pinapalabas kung ano yung question ng media? Bakit hindi nila pinapalabas kung ano yung una kong sagot? Bakit ang pinapalabas lang nila is the last, 4 words of my entire statement? They are building a narrative. Wala rin daw sinabi ang BP na nauna niyang pahayag na may kinausap na siyang assassin at umano'y murder plot sa first couple at sa House Speaker. Dagdag pa ni BP, matatawag daw bang murder, Corina? Pwede ba daw siyang kasuhan kung mauuna siyang mamamatay sa mga ito? Tossing the word assassin into this issue makes things even more terrifying for our country, and especially because I never used that term. Sabi pa ni BP Corina, handa raw siyang idetalye kasama ang mga ebidensya ang sinasabi ng mga banta para sa kanyang buhay. Bukod dyan, Corina, sinabi rin ni BP kanina na mayroon siyang biyahe bukas at sa Huwebes. Pero kampante daw siya na iiwan si Yusek Laika dito sa ospital dahil makakasama naman ito ang kanyang ina at ang kanyang best friend mula pa sa Davao. At sila muna ang magkakalinga dito kay Yusek Laika dito sa ospital, Corina. So Francis, anong legal na aksyon ba yung sinasabi ni VP Sara na gagawin ng kanyang Chief of Staff na si Attorney Laika? Ano ang basihan?
Alam mo, Corina, hindi pa nila idinetalye kung ano yung magiging basehan nito, no? Pero ang binanggit niya sa atin kanina, ito daw nanay ni Yusek Laika ay dating nagtrabaho sa isang korte sa Davao City. Kaya naman may alam siya sa batas. Kaya naman posible na question din nila o kaya naman ay hilingin sa korte na pawalang bisa itong detention order na inilatag ng Kamara para nga dito kay Yusek Laika. Corina. Okay, maraming salamat, Francis Folve.